Dito yung aming meeting place dito sa Biochemist, dito sa Santa Monica. So dito namin hintayin yung dalawang kasama namin na maglulup ng napsal. So dito kami magsimula, mag-enter sa may Montible, then Napsan, and then Simpukan, Tagkawayan, Bakungan, then labas na doon sa highway ng Bakungan pabalik dito sa Santa Monica. So ang estimate namin 108 kilometers. Ito yung first namin na 100 kilometers na ibabike mula nung nag-start kaming magbike ng aking wife. So apat kami na magta-try na mag-loop ngayon. Wife ko si Sir Dong, si Manel. Yung mga kawajan. Unang stop namin dito sa Orange Bridge dito sa Montible. Nasa kilometer 29. Yan. Wife ko sa hirap at ginhawa. Yan, sama kami. Parang ito yung unang mahaba na akyat. Hindi naman siya matarik, pero hindi ko alam kung ilang gradient to. Mahaba lang. So from here,
siguro 8 kilometers na lang sa Salakot. And then pababa nun 10 kilometers hanggang Nabsan. Kilometer 40 na kami. Paakyat ng Salakot pa lang. Pero grabe yung asawa ko. Hindi pa rin siya tumitigil. Ito yung aming second rest. Kilometer 41. Malapit na kami sa Salakot Falls. Ilang minutes na rin kami nakagrami ng granny ng wife ko. Yan. Sa hirap at ginhawa. Sabay kami. Sa kilometer 43 na. Pero dun sa dulo nito, ang daan na to, yung entrance na ng Salakot Falls. Parating din namin yung Salakot. Dito na kami sa Salakot. Anong oras mo na? So, quarter to 8 na kami nandito. Alas 5 kami umalis. Yan, grabe yan siya kalakas.
ng saddle. Ito na yung pinaka tuktok. And then the rest of the 10 kilometers pababa na raw. Saan yung putol na simento sisa mo? Doon pa sa baba, last 4 kilometers. Hindi siya putol, may lubak sa gitna. Observe mo lang, sir. Babada pa man yung approach na. Oo nga. Yung pababa dito, tuloy-tuloy siya. About 10 kilometers. So hindi ka na magpe-pedal. Lasapin mo na lang yung sarap ng hangin. Ng fresh na hangin. Diyan si Sir Renel. Stop muna kami. Yung pababa malapit. 8:30 dito na kami sa Napsan. So kakanan kami dito. Papuntang Simpukan, Tagkawayan. Dito sa kabila, yun ang papuntang Apurawan. Na ng 9 AM pero ang taas na ng araw, parang akala mo alas 12 na. Mabuti na lang malilim sa may Montibli hanggang Napsan. En route na kami papuntang Simpukan. Ganito mainit, dapat masarap siya na i-keep mo yung speed mabilis para may hangin ka, kasi pag mabagal ka maramdaman mo talaga yung init.
rest ulit kami. Dito na kami sa Barangay Simpukan. Yan, Teata School. So merong community dito. Dito yung part na putol na yung semento. Hindi na tinuloy pero maganda sana ituloy nila. Pero as of now parang walang hint na merong nakaplanong construction. Yung gulong ng bike ng wife ko ay 27.5 by 1.5, so manipis siya. Tapos yung exterior niya hindi siya pang ganitong daanan, so kailangan mabagal lang, hindi siya makabilis. Pahinga kami saglit dito sa Simpukan National High School. So dito ulit nagsimula yung paved yung semento. Ang haba din nung unpaved na road pa, mabato, mahirap gamitin to. Survive pa rin. Kanina 11 o'clock sa Simpukan, nag-lunch kami dun sa kakilala ng kasama namin. Hindi ko nakuha ng footage yung pag-lunch namin, pagkain, kasi nagutom na. Ito rough road na naman, hirap na naman yung bike ng wife ko kasi maliit yung gulong. Sobrang tirik ng araw. Tumiming kami kanina sa cloud cover. Kaya lang parang 2 minutes lang. Mainit na ulit. Yung wife ko medyo dahil sa init kanina, sabi niya ubos na daw. Ubos na daw siya. Lakas niya. Pero yun pa rin siya. So parang nasa ano na kami, nasa level na ng dagat dito sa Simpukan. Diretsuhin pa namin doon siguro mga 2 ahon pa, tagkawayan na. Na-shoot yung merong glamping, nadaanan ko na pala doon banda.
yan yung akitin namin after namin mag-rest dito sa beach, Tagkawayan. Siguro ano daw yan, 4 kilometers daw. Pahinga muna kami bago akyat. Ito na yung matinding akyatan dito sa Tagkawayan. Papunta ng Candis. Doon sa palabas ng Yamang Bukid. Yan. So di ko sure kung ma-document ko. Grabe, yung cogs ko sa likod, pag ilagay ko sa pinakamalaki, nagda-drop siya, bumabalik siya sa pinakamaliit. So 8 speed ako, so yung pang third na pinakamalaki lang yung pwede. Kapag itaas ko pa sa dalawang pinakamalaki, bumabalik siya sa 8, ang bigat. Umuulan kasi inask namin kanina. Ang galing ng wife ko, dire-diretso lang siya. Wow. Tapos na namin yung unang akyat, meron pang second. Grabe. Pero sila yung kanina dito, ano naman siya? Naayos ni Sir Renel yung tinulungan niya ako doon sa cogs. So nagsistay na siya sa malaking ring sa likod. Kanina kasi bumibitaw, bumabalik sa baba. Ngayon akyat na kami sa pangalawa. Ito okay lang to pag sa mga ulan-ulan eh. 1, 2, 3. Okay na. Ito na yung huling akyat daw. Ito na huli, di ba? Tapos saddle na. Grabe. Dito na yung saddle, then pabulusok na yan, sobrang steep. Kailangan maganda yung brake mo talaga, yung hydraulic brake mo para kakapit siya. Or kaya, ibaba mo na lang daw yung saddle mo para mag-sit back ka. So, umuulan, grabe. So, kung alanganin ka sa brake at sa control sa pabulusok pababa,
magandang maglakad na lang. Hindi ng wife ko, naglakad na lang siya. Kasi mahirap yung pabulusok pababa. Diretso lang. Ay, yan pala naman. Okay, dito na kami sa Yamang Bukid. Nakalabas na kami sa Candice. Yan. Semento na naman. Sintas lang sige. Dito na kami sa Magarwak after 6 hours and 30 minutes. Yan. Pauwi na kami, pababa na kami sa Santa Monica. Kanina nagkape lang kami sa may Momoland sa Bakungan. Yan. Dito na mag-end yung aming journey. Mag-iwalay na kami dyan banda. Thank you, Sir Rinel. Thank you, Sir Tom. Sige, thank you. Sir Rinel yung talaga matinding nagturo sa amin. Sige. Madami siyang tinuro sa amin. Madami kaming natutunan sa pagbibisikleta. Next week ulit.